Magandang lalaki ho ako at 9:38. Yan ang sabi ng nanay ko. Walang Sana basagan. all. Oh, walang basagan ng trip. Miyerkules na ho ngayon. Tama ba ako? Am I right? Miyerkules na. Is Fatima joining us tonight? Oh, okay. We'll find out later, ha? In the meantime, ito si Brother June Banaag ang nag-aanyaya sa inyo. Nasamahan kami until 11 o'clock tonight. Itatawid ho tayo ng ating buong production staff sa pamagitan ng ating producer si Jake Bakwood hanggang alas 11 ng gabi. Whatever it is, it's a Wednesday at ang music natin ngayon ay mga music na inspirational. mga inspirational songs kagaya ng ang kawawang cowboy. Grabe itong gatang ni Fred Panopio, hindi ba inspirational yun? Ay, nako. Bakit ho? Bakit ba? Pag sinasabi nating inspirational, sapagkat tayo po ay napapakinggan sa 92.3 Radyo 5 True FM sa buong Mega Manila. Anong difference ng Mega sa Metro? Spelling. Daming ek no? Tayo po ay napapakinggan din at napapanood sa Facebook page ng 92.3 True FM. Siyempre po, pakiusap namin every night. Pakishare din po ang live stream ng ating episode tonight. Sige na, Laila, dumaan ka na sa harap ko. Alam ko naman yan. Naghihintay ng pamilya. Yan po, Tita Lai. Tita Lai. CRs. Siyempre mga kapatid, i-follow, like, and share ang ating social media accounts. Ito ay ang @Radio 5 True FM sa X, formerly Twitter, sa Threads, sa Facebook, hoy patingin, Instagram, at saka sa TalkTik, sa TikTok. Ay, naku, nagluluha ako sa katatawa dito. Kasi simula pa lang. And don't forget to subscribe sa Radyo 5 True FM YouTube channel. Ilagay niyo po ang yellow basket. Pindutin niyo yung yellow basket kung may lalabas. At para naman po, sa mga nais magbahagi ng program, maging bahagi ng ating programa at magbahagi ng kanilang mga kwento, maaari kayo magpadala ng mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger. O dili kaya po, tumawag kayo sa ating hotline sa 863-15788 at 863-16674. This early, batiin ko lang yung ating kaibigan at isa sa mga pilgrims natin na napakalaking tulong po para doon sa aking anak at saka sa aking manugang na hindi magkaanak-anak. Yung manugang ko hindi mabuntis-buntis. Ano ba yan? So, nakausap ko si Dr. Annie Amonoy Orel in one of our trips. I think nasa Switzerland yata kami or something, sa Europe. Basta nagkukwentuhan kami. Sabi ko sa kanya, Doktora, baka may OB-GYN kayo. Baka may magawa kang tulong doon sa aking manugang na hindi mabuntis-buntis. Ilang taon nang may asawa, hindi nabubuntis. Alam niyo, kasi may yung fallopian tube ba yun, nakabaluktot daw or something. Alam niyo, napagbuntis yan ni Doktora Annie Amonoy Orel. Ang galing na OB-GYN. Oo. Diyan siya sa Las Piñas Ano ba yan? Perpetual Chuvachenes something hospital. Diyan sa Las Piñas. Ang galing ho niyan. So, binabati ka nung yung baby na nabuo sa tiyan nung aking manugang, si Juanito Banaag III, si 30. Bumabati sa iyo ng magandang gabi, Doktora Annie Amonoy Orel. Alright, 9:52 ang tumpak na oras sa palatuntunang Dr. Love Radio Show. Pagkain pang spiritual, mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang spiritual.
Narito ang ating pagkaing pang-spiritual sa araw na ito ng Miyerkules, ika-21 ng buwan ng Agosto at kapiyasahan po ni Pope Pius X. Incidentally, naalala ko, Pope Pius X, meron akong isang first-class relic ni Pope Pius X, bahagi ng kanyang katawan, in my possession. Ang mabuting balita ay matatagpuan sa ika-20 kabanata ng Ebanghelyo sang-ayon kay San Mateo, talata 1 hanggang 16. Ang kaharian ng langit ay maitutulad sa isang taong lumabas ng maagang maaga upang kumuha ng manggagawa para sa kanyang ubasan. Nang magkasundo na sila sa upa na isang salaping pilak, sa maghapon, ang mga manggagawa ay pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli ng mag-aalas 9 ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa palengke. Sinabi niya sa kanila, "Pumunta rin kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At pumunta nga sila. Lumabas naman siya ng mag-alas 12 ng tanghali at ng mag-alas 3 ng hapon at ganoon din ang ginawa niya. Nang mag-alas 5 na ng hapon, siya ay lumabas muli at nakakita ng ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit tatayo-tayo lang kayo dito sa buong maghapon? Wala po kasing magbigay sa amin ng trabaho," sagot nila. Kaya't sinabi niya, "Kung gayon, pumunta rin kayo sa aking ubasan." Nang gumagabi na, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa at bayaran mo sila magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho." Ang mga nagsimula ng mag-alas 5 ng hapon ay tumanggap ng tig-iisang salaping pilak. Nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa ay binayaran din ng tig-iisang salaping pilak. Nang magkagaya, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sinabi nila, "Isang oras lamang nagtrabaho ang mga ito na huling dumating, samantalang maghapon kaming nagtrabaho at nagtiis sa nakapapasong init ng araw. Bakit naman pinagpare-pareho ninyo ang aming upa?" Sumagot ang may-ari ng ubasan sa isa sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't pumayag ka sa isang salaping pilak? Kunin mo ang para sa iyo at umalis ka na. Ano sa iyo kung ibig kong bayaran ang nahuli ng tulad ng ibinayad ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin sa ari-arian ko ang aking maibigan? Kayo ba'y naiinggit dahil nagmagandang loob ako sa iba?" At sinabi ni Jesus, "Ang nahuhuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli." Giliw ng mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual, mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Alright, maraming salamat po. 10 minutes before 10 o'clock, ang ating programang Dr. Love Radio Show ay nasa pangalawang bahagi po. At nasa unang bahagi pa tayo ngayon, mamaya pangalawang bahagi. 10 to 11. Alright. Wednesday night, 22 ng buwan ng Agosto, alamin natin ang ating Pest to Pest, hirit ni Dr. Love. Ito po ay bahagi ng napanood ninyo sa TV5 na sumasa inyo po sa Channel 5, TV5,
mula Lunes hanggang Biyernes, alas 10:15 hanggang alas 11:15 ng gabi. Napapanood po ang programang ito face-to-face sa TV5 at mayroon po itong replay sa Signal TV 1PH Channel 1 mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. At kung sakali po na gusto nyo magkomento, magbigay ng mensahe hinggil po sa ating itatampok ngayon sa ating episode, pwede kayo magpadala ng mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger o kaya po ay mag-comment kayo sa ating comment section sa ating live stream. Pwede rin po kayong tumawag sa 863-15788 at 863-16674. Alright, narito ang ating episode ngayong gabi. Hindi ko alam kung anong meaning nung AFAM. Pero ang alam ko ito yung mga nagiging syota, nagiging jowa na foreigner. Kailangan ba Amerikano? Hindi naman. Basta foreigner. Yon. Nakadalasan ay nagagatasan ng mga tinamaan ng gulong. Ay, nako. Basta, kailangan meron kang datong, ano? Kawawa naman ang image ng mga Pilipino natin pagka ganyan. Talaga. Anyways, narito ho ang ating episode ngayong gabi na pinamagatang Padalaya ng AFAM ko. Proud na proud siya. Padalaya ng AFAM ko. You know? Alamin ho natin, panoorin natin kung ano ang episode na ito. Narito. Sino po ang nirereklamo ninyo, Ate Jessica? Si Mervy po. Mervy. Anong problema mo kay Mervy? Kasi po, ganito po kasi yon. Nagpapadala yung apam niya ng pera. Wala po siyang Foreigner ID. niya? Opo. AFAM? Opo. Okay. Wala siyang ID. Sabi niya, ipapangalan daw niya yung pera sa pangalan ko para akong kukuha. Sabi ko, sige, papayag ako. Tapos ang aga-aga pa, hindi pa ako nakakapaghilamos, nagmumuta pa lang ako, nakikisuyo na siya. Tapos yung, okay pa nung una. Tapos sumunod, sunod na padala, hindi na siya, yung nagpadala sa kanya, sabi niyang magpapadala daw. Pumunta kami dun ngayon sa remittance. Hindi namin nakuha dahil valid daw. Yung pala, ang tagal namin nakuha. Invalid. Opo. Ang akala niya, ina-expect niya, inistapa ko. Kasi ang tagal po. Pero kasama mo naman siyang pumunta doon. Hindi po siya sumasama. Hindi po siya sumasama. Ikaw lang yung pumunta. Nung sinabing may padala, ikaw lang ang pumunta. And then, sinabi sa'yo nung nagpadalahan, invalid na. Invalid na yung ID mo. Hindi po, Hindi yung nakapangalan number, sa'yo. yung control number po. Sino nagbigay ng control number? Yung apam po, nag-text po yun sa number ko. Sa'yo na nagte-text. Opo. So, ikaw na yung dumiretso. Opo. Pero ikaw ba may AFAM ka rin ba? Wala po. Wala. So, talagang ikaw lang yung pinapakisuyuan nitong kaibigan mo dahil ikaw lang yung may ID. Opo. Bakit diretso sa'yo napupunta yung control number? Binigay niya yung number ko sa apam. Bali, yung apam nagsisend po sa number ko. Ilang beses ka nang kumuha? 2 beses po. Yung pangatlo, invalid yung Yung pangalawa po, yun po yung nag-invalid. Oh. Nakuha ko po siya, matagal, nag-1 buwan. Kasi po, sa iba po palang remittance niya inilagay. Pero naibigay mo naman dito sa Naibigay kaibigan ko po mo. sa kanya. So ang Pinagkakalat sinasabi mo, ngayon, kinakalat niya na nakuha mo na noon pa, tapos parang ginawan mo lang ng paraan, sinasabi mo nakuha mo na after 1 month. So pinagbintangan ka niya, Opo. kaya ka nagagalit. At ngayon ay kayo ay magkaaway na. Opo. Ngayon siya na ay kaaway na dating kaibigan na inirereklamo ni Jessica. Mervy, pasok! Mervy, diretsahang tanong. Totoo ba ang paratang mo na si Jessica ay kinuha yung perang pinadala sa'yo ng iyong AFAM? Nagpadala po yung foreigner ko, ma'am, ng month ng March 20 po. Hindi ko po siya natanggap agad po yung pera. April 10 ko po natanggap yung pera po. Ibig po sabihin, may kasinungalingan po sa kanya po. By the way, ginamit ko po yung pangalan niya dahil wala po akong valid ID. Nagtiwala po ako sa kanya, ma'am. Pero, tinraidor niya po ako. Pero nakuha mo naman after a month.
March 20 po pinadala, April 10 ko po natanggap yung pera. March 20, pinadala, April 10 mo, nakuha yung pera. Opo. Ang, So, ibig sabihin, nagduda ka na nakuha na nung March 20 pa lang. siguro po ma'am, nakuha niya po ma'am kasi nagsabi po yung apam sa akin na ganung date po Na niya hinulog I yung sent pera. the money already, Opo. March 20. Anong masasabi mo, Jessica? Hindi po totoo yun. Binigay ko nga sa kanya yung resibo nung April 10 eh. Tapos sasabihin mo, inistapa ko. Paano ko inistapa kung binigay ko sa'yo? Ang kapal pa rin pala na mukha mo eh. Ka rin pala eh. Siya, ma'am. So, kumusta ang resibo? Valid ba, Mervy? Opo, ma'am. Pag nagre-receive po ako ng ano, ma'am, nandun po yung petsa at saka yung oras kung kailan po hinulog yung pera. Kasi sinasabi ni Jessica, iba pala yung padalahan. Sa iba pala in-address nung AFAM mo. Ah, Totoo, hindi? Isang address lang po yun, ma'am. Ilang beses na po nagpadala po sa kanya. Same address lang, Opo. hindi nagbago. Hindi po. So, ano yung sinasabi Hindi mo, po. Jessica, na nagbago? Nagkakalat na nga sila na istapa daw ako eh. Sabi ko, Wow paano ko naman, na-istapa? sa Wala ilang nga akong beses pera. po nagpadala, Oo, ma'am, kailangan sa ko ng Pangimado pera, pero lang hindi ako nagkakaroon ng estapador. Hindi ako problema. mukhang Ibig po, pera. nagkaka-interest po siya sa pera na pinadala Magkano sa itong akin. perang pinag-uusapan natin, yung huling pinadala? 4-5 po. 4,500. Ito, may issue rin daw na Jessica ay inaagaw din ni Jessica daw ang AFAM mo, Mervy. Hindi po yung totoo. Sinasabi lang po nila yon. Naging loyal po ang foreigner sa akin. Kasi siyempre, seryoso po siya naman. Oh, tapos ano nangyari? Naman, ganda-ganda mo. Nagtaka po ako, nag-advise yung foreigner sa akin, dapat Merdy, pag nagsisend ako ng pera, wag mong sabihin sa kapitbahay mo or sa kaibigan mo dahil pera po yun. Kasi meron pong kaibigan ko na nag-add friend po sa kanya sa Facebook. Ngayon po, sabi ko sa kanya, sabi niya po kung ano po yung pangalan. Iyan nga po yung sinabi niya. Kaso lang, Kasi meron po siyang na-expect mo, ako nickname yun. na Ako ginamit nagpaparinig po. kayo na ako Kumbaga, yun. totally, Dapat ako hindi niya dapat. po yung totoong pangalan ang ginamit niya. Kumbaga, gumawa po siya ng sariling account sa Facebook. Ano po ang issue mo ngayon kay Mervy? Yung sinangla niya po yung ATM po sa akin. Una kasi, nagsangla siya, nakabayad po siya nung una. Itong pangalaw ng August 25 kasi magpapasokan, hindi na siya nagbayad nung katapusan ng August. Kasi usapan namin, magbayad siya ng August. Nung pag ano ko ng ATM sa ano niya, wala na pong laman. Anong nangyari sa ATM, Ate Mervy? Bakit di ka na makabayad? At totally po, sinadya ko po ipablock po yun. Dahil chinispis po nila ako. Kaya po, pinapadala na ko ng apam ng ano, dahil naguhubad po ako. Diba? Yan ang Totoo chismis naman eh. nila Totoo sa'yo. naman Wow, talaga eh. totoo. Talaga, bakit ka bibigyan ng pera kung di ka nagubad? Hindi lahat, ma'am. Hindi lahat ng foreigner. Binibigyan ka ng pera dahil nag-show body ka. Hindi lahat ng foreigner. At saka hindi po ako guilty. napapansin ma'am. nga Ibig kita, sabihin, ang ma'am, siksik ng nagiging- buhok, pati damit mo, kung gagawin ko kita-kita, po man hindi yun, din. nagiging practical sa buhay ko. Kumbaga, labas kayo doon. Wala akong pakialam Wala sa na akin. pakailam. Kasi diskarte ko Dapat yun. din nyo rin pinapakailam yung inaano ko. Diba, labas kayo. Ang utang. Pero yung sarili kong pamamaraan kung paano ko... Pero dapat di ka nagbibintang. Wala ka namang pruweba. Wala Pero, Nanay Elena, magkano ang utang sa iyo? 10,000 po. 10,000. Okay. Ang sinasabi ni Mervy na walan siya at sinadya niyang ipasarado yon dahil siya ay pinagchichismisan ninyo. Hindi po totoo yan, ma'am. Sila nga po Nakachichismis kami nagchichismis dyan. Jessica, ikaw muna ang tatanungin ko. Ayoko maniwala na naiinggit ka kay Rosaline dahil si Rosaline na ngayon ang humahawak ng mga pera na natatanggap para i-turn over kay Mervy. Dati yun ang trabaho mo. Tumatanggap ka ng konting token buhat kay Mervy pag merong. Ngayon ay parang galit na galit ka kay Rosaline. Naiinggit ka ba sa kanya? Hindi po. Kasi nagkakalat po kasi sila ng chismis lagi na istapador daw po ako. Eh, hindi naman totoo yun. Ano yung istapa ko sa kanila? May istapahan ba ako sa inyo? Nakikiapam na nga kayo. Okay. Kasi sa tingin ko, parang hindi ka naiinggit. Hindi po. Nagsa-sour graping ka lang. Kasi hindi na sa'yo napupunta yung parang selos, no? Parang selos. Well, anyway, gulong-gulo ako dito sa AFAM. Oo. Hindi ko alam kung anong konsepto nitong AFAM na ito. At ako'y meron bang AFAM na babae?
Meron. Okay. Magsisimula na ako maghanap. Um, kasi parang extra income, no? Ano ang purpose ng AFAM? Bakit siya nagpapadala ng pera sa'yo? Nagiging practical lang po ako, sir. At saka hindi po ako yung tipong tao na nagsinungaling po. May asawa po ako. May asawa ka? Meron po, pero hindi po ako kasal. Wala kang asawa? Magkasama po kami sa isang bahay. Magkarelasyon lang kayo. Ito na naman tayo dun sa karelasyon. At saka kung makatagpo ka po ng may edad ng puro ng foreigner, yung tanggap ka po kung ano ka po. Nagbabakasakali ng love life. In the process, pag naging kaibigan mo, nagpapadala rin sila ng pera, suporta Opo, para sa'yo. po sa mga anak ko po yun. Dahil sinabi ko po, 6 po yung anak ko, pero Meron kasing mga foreigners na, generous, no? Tumutulong talaga sila. Pero ito, may intention ka na someday, makakita ka ng isang foreigner na mapapangasawa mo. Is that right? opo, yun po yung pangako ko sa sarili ko. Kung Yun ang magluluko pangako man mo po sa ako, sarili hindi mo. po Pilipino. At yun din ang purpose mo dito sa AFAM mo ngayon. Ayun po. May relasyon na ba kayo ng AFAM mo? Nagkakaintindihan ba kayo na labi-labi na kayo? Opo, sir. Napamahal na po ako. Alright. Samantalang ikaw ay may karelasyon pa rin dito na ka-live-in na ama ng iyong mga anak. Alam ba ng ama ng mga anak mo na ikaw ay nakikiafam? Opo, alam niya po, sir. Ilang taon na po. Alam niya. Opo. Kumbaga po, sir, inaantay niya na lang po ako na umalis po ng bahay nila kasi yung tinitirhan po namin, sarili pong bahay nila. Oo. Yun ang kasunduan niyo. Oo. Kung sakaling ang mga anak mo lumaki na at dalaga na, papahanapin mo rin sila ng afam. Hindi naman po. Kumbaga, maibigay ko lang po sa kanila yung magandang buhay, bandang huli po. I'm just concerned about the moral values. That's the purpose of my sitting here, looking at the moral values. Kung makatutulong sa'yo na konting kalabit, konting pitik sa tenga, hey, wake up. Baka meron tayong hindi ginagawa na mabuti o meron tayong ginagawang hindi mabuti na magre-reflect sa ating mga anak. Yun lang ang sa akin. Maraming salamat. Sorry po. Dr. Love, maraming salamat! Walang anuman, Mama Carla. Maraming salamat din sa iyo. Napag-uusapan natin ng values. Hindi ko lang kasi, Jake, bakod. Hindi ko ma... Hindi ko maunawaan. Meron kang karelasyon na lalaki na hindi mo asawa at ama ng iyong mga anak. Karelasyon. Ibig sabihin, nagsasama kayo bilang parang mag-asawa sa isang bahay. Pero alam niya na meron kang afam na pinapangarap mo na makasama mo rin at makarelasyon mo. In fact, may relasyon na kayo ng afam na yon. Ang kababuyan. Kababuyan natin. Pera-pera lang ba ang buhay natin dito sa mundo? Kaya tinanong ko kung ikaw ay may mga anak na babae, gusto mo bang gawin din nila yung ginagawa mong yan? Gusto lang daw niya mabigyan ng magandang kinabukasan. Maghanap buhay ka ng matino. Kambing ka? Ba't hindi ka maglabada, mamlansya, magtinda ng kamote Q, banana Q, gulaman at sago, buko, juice, at taas ang noo mo at sasabihin mo, ang kinikita ko rito hindi galing sa AFAM. Ang kinikita ko rito, pinaghirapan ko na isusuporta ko sa aking mga anak. Hindi ako lantarang pagtataksil to dun sa iyong kinakasama, although hindi mo siya asawa. Ewan ko naman, pati yung kinakasama niya, asan ang values ninyo? Hello? Alam mo yung kinakasama mong babae, nakikipag-sex ka dyan sa gabi? Bago ka makapag-sex, nakikipagkaringkingan doon sa isang matandang afam? Ay, baboy. Babalik ko tayo. Oras natin. 5 minuto mo. Kalipas po ang 10:00 ng gabi. Sa programang Dr. Love Radio Show. Salamat po. 15 minuto makalipas po ang 10:00 ng gabi. Meron ng mga nagpapadala ng mensahe sa atin ngayon. Mga nagre-react sa atin pong Pest to Pest. Hear it ni Dr. Love.
Bago natin ibigayan, ito muna ang ilan sa mga nagpadala ng mensahe sa atin, mga pagbati ho. Babatiin lang natin ang magandang gabi at happy listening kay Dr. Annie Amonoy Orel ng Las Piñas City. Magandang gabi sa iyo, Dr. Annie Amonoy Orel. Binabati ka po ni 30 Banaag. At bukas, August 22, bukas ay birthday naman ng ating kaibigan at kasama sa trio tagapayo sa Face to Face, si Dr. Camille Garcia. Yes, bukas ang birthday niya. Kaya lang wala tayong taping malaking handaan sana ito. Maraming salamat. Happy birthday, Dr. Camille Garcia ng Face to Face trio tagapayo. Si Dorina Villaruz Figueroa ng Gagalangin Tondo ay buwabati po ng magandang gabi sa ating mga listeners. Shari Picho ng Seattle, Washington, all the way from Seattle, Washington. Every night ay nagpapadala ng mensahe sa atin si Shari Picho. Angelita Banataw ng Balut Country ng Pateros. Yan. Magandang gabi sa inyo. Aling Angelita Banataw ng Pateros. Edwin Barbosa ng Valenzuela City. Binabati natin ang magandang gabi. Puntahan natin ang San Pedro, Laguna. Nandun at buwabati at nakangiti ngayon habang kukuya-kuyakoy si Maria Erica Yek Lopena. Samantalang si Marvin Riabad ng North Caloocan ay nagre-request na baka po pwedeng ma-play po ngayon ang My Life is in Your Hands by Kathy Trocoli. Hanapin ho natin, ho. Lina ho ng Plaridel, Bulacan. Roy Bulisay, ang kaibigan kong Roy Bulisay, kapatid ni Myra Bulisay Lee. Ang batang eskolta, si Roy Bulisay. Magandang gabi. Susan Reyes Montinola, binabati po natin ang magandang gabi at happy listening daw kay Raul Catalan na gabi-gabi ay nakikinig sa atin. Itong si Susan Reyes Montinola ay taga San Pedro, Laguna din. Engineer Mercy Santos ng Pasig City, magandang gabi and happy listening. Elvira Cabahog, buwabati po ng magandang gabi. And Lance Abilion, ang ating spoken word artist. Maayong gabi, Brother June, at sa lahat ng listeners, shout out po sa mga kasamahan sa Magnificat Choral ng Most Holy Trinity Parish sa Balik-Balik. Watching from Sampaloc, Manila, Celine ng Brussels, Belgium ay bumabati po ng magandang gabi at binabati ang kanyang unika iha na si Nathanie Luna. Talagang gandang pangalan, no? Lagi po niyang inaabangan yan. Nathanie Luna, good evening and happy listening to you. From Lynn, Brussels, Lynn ng Brussels, Belgium. Lori Feria Flores ng Pasay, Marilu Lico, Eleni Hungo ng Kuwait, Norma Elmeneda ng Dasmariñas, Cavite, Jason Santos watching live from Malabon City. Pa-shout out po, kasama ko sa General Services Department. Lahat ng kanyang kasama diyan. And of course, si Martin Bicolano from Bicol ay nakikinig din sa atin. Buhat naman sa Thailand, si Mylene Ramos Magalayos. Thailand, ito ang land of mga ladyboys. Diba? Uy, ang gaganda ng ladyboy sa Thailand. Oo. Anong tawag nila doon pa? Oh, they greet that. Meron silang anatishwa. Sawasdika. Sawasdika. Oo, sawasdika. Yeah, baby! Yung mga ang gaganda ng kanilang mga ladyboys dito. Pero pag nakipag-business ka sa kanila, nakipag-transact ka ng business, ingatan mong wallet mo sa likod ng bulsa. Ang bibilis ng kamay ng mga ladyboys na yan. Hindi sa ako'y naka-experience. Hello. Hindi po ako pumatol sa ladyboy kasi na ako'y magpunta dyan kasama ko misis ko. Masasabunutan ako. Pero nakakatuwa po sa gabi talaga naglalabasan. Ang gaganda nila. Maniwala kayo. Alright. Good evening and happy listening kay Amadeo Giorgio Gonzalez ng Metro Davao at ang kanyang butihing ina na si Mami Lorlene. Ito mag-inang to, makakasama po natin sa October 5 to 21 sa ating pilgrimage sa Europe.
tayo magkakaroon ng Marian Pilgrimage. Sisimulan po natin sa Portugal. Pupuntahan natin ng apparition site ng Our Lady of Fatima. A-attend tayo ng evening procession habang nagro-rosary tayo. Evening procession sa Fatima, Portugal. Magpupunta tayo sa Our Lady of Montserrat. Pupuntahan natin ang Our Lady of the Pillar. Pupuntahan natin ang Sagrada Familia Church. Pupunta tayo sa Our Lady of Lourdes sa France, Massabielle, France. And from there, pupuntahan po natin ang Nevers, France, kung saan nandoon ang labi ni Sister Bernadette Subiru, ang visionary ng Our Lady of Lourdes. Sasakay tayo ng boat. Sasakay tayo ng boat sa Seine River sa Paris. At mamimili tayo sa Paris ng mga branded na mga bags and shirts and everything. Yun, di ba? Anyway, and then ang ating pinakahuling pupuntahan ay ang Shrine of Padre Pio sa San Giovanni Rotondo. The Shrine of Padre Pio, San Giovanni Rotondo. Dadaling ko yung relic ni Padre Pio para sa mga pilgrims natin. And if you're interested in joining us, maaari pa po kayong tumawag sa ating mga kaibigan dyan sa namamahala ng ating pilgrimage. Ang ating travel date is October 5 to 21. Pwede pa po kayong humabol at sa mga nakikinig po, makipag-ugnayan kayo kay Edna Calleja para humalaman nyo dahil nag-a-apply na po tayo ngayon ng ating visa, Schengen visa. No? So alamin po ninyo kung anong mga requirements na kinakailangan nyong i-produce. You can call Edna Calleja at 0925-752-2230. 0925-752-2230. Okay? Si Liza Nacario ay nag-mensahe sa atin. Sabi niya, Brother John, sideline niya yun. Yung pagkakaroon ng AFAM, sideline daw yun. Pero kawawa naman, naawa naman ako dun sa kanyang karelasyon. Anyway, yung karelasyon niya, alam daw nung karelasyon niya baka naman kumikita rin siya, nakakakuha ng ilang barya. Ano? Lucy Aquino ng Taguig City, ng Tipas. Taguig City, magandang gabi sa iyo, Lucy. Hello, Lucy. Good evening. Nawala ba si Lucy? Nalaglag? Okay. Tawagan natin mamaya, ha? 23 minutes after 10, palatuntunang Dr. Love Radio Show, narito si Perry Como. At ang awiting Dreams and Memories at 26 minutes after 10 sa pangalawa tuling bahagi ng palatuntunang Dr. Love Radio Show. Nasa linya natin ngayon si Lucy Aquino, very conservative na taga-Tipas, Taguig City. Magandang gabi sa iyo, Lucy Aquino. Good evening and welcome to Dr. Love. Hello, good doctor na. Ayan, kumusta? Kamusta na kayo? Mabuti po naman. Malakas ang radyo mo. Oo. At kumusta si James? Ay, natutulog na. May kaunting karamdaman. May kaunti lang. Sabihin mo sa kanya, huwag dagdagan, ha? Konti lang. Okay? At ipahinga. Anong masasabi mo dun sa ating pest-to-pest hirit ni Dr. Love? Sa akin, talagang kasalanan naman yung ginagawang yan. Bakit naman? Tama yung sinasabi niya. Gusto lang kumita ng tao dun sa AFAM niya. Nagpapadala ng dollars. Yun lang pakikisama niya doon sa kasama niya ngayon na hindi namang sila yata kasal. Doon lang. Kasalanan na yun. Tapos yung mga anak niya, baka ang iba niya ni babae pa. Pero, isipin mo, ano yung AFAM? Paano yun, Jake? Kung AFAM ka, ibig sabihin foreigner ka, halimbawa, nasa Amerika halimbawa, yung AFAM mo, kadalasan dyan sa mga AFAM na yan, mga may edad na yan, di ba? Mga retiree, di ba? Mga retired dead, yan. Na naghahanap ng mapagkakalibangan. Kung pinapadalan siya ng $5,000, for example, 5,000 pesos, that's about $100, di ba? $100. Malaking gastos din yun, ha? Para dun sa AFAM.
Ang sa akin, kung ako ang AFAM, bibigyan kita ng $100 regularly, papadala ko sa'yo, anong nakukuha ko? Di ba? Ano lang, basta sahod ka lang ng sahod, wala akong pakinabang. Di ba? Hindi mo naman ako namamasahe o so paano? Anong pakinabang nung AFAM doon sa $100 na itinatapon niya para sa'yo? Di ba? So gusto kong isipin na kung magpapadala ang tinamaan ng kulog na AFAM sa'yo ng pera, malaki yan $100, may inaasahan yan. Siguro mayroon siyang nakikita na napagkakalibangan niya. Yan. Kung ano man yung pinakikita niya, nitong babae, ni Mervy, kung ano yung pinakikita niya doon sa kanyang AFAM, nasa kanya na yun. Pero, yung sinasabi nga ni Lucy, kasalanan yun. Tama ba ako, Lucy? Oh. Hello? May mga anak siyang babae, Oo. yung mangyayari, gano'n ang gawin sa kanyang anak, Hindi naman daw siya papayag eh. tinan mo nga naman yun. Oo. Malakas ang radyo mo. Baka hindi magpadalang AFAM ng $100 sa'yo. Oo, hinamay radyo. At saka, yung sinasabi ko rito, yung kanyang karelasyon na ama ng kanyang mga anak, although hindi sila kasal, I'm sure may umaasa ng commitment yun. Ano na lang ang iisipin ng lalaking karelasyon mo na ama ng iyong mga anak, makikipag-sex sa'yo sa gabi, pero bago makipag-sex, ikaw naman magpapakita ng katawan mo dun sa iyong AFAM para padala ka ng $100. Buwisit ka pagkadumi ng buhay mo. Sa akin, pag ganyan ang karelasyon ko, Naku. papaliguan ko yan talaga. Napakarumi ng Napakarumi ng talagang... Parang ang baboy ng buhay mo. Meron kang karelasyon pagkatapos, papaniwalain mo nga ako na sahod ka lang ng sahod ng $100 padala nung tinamaan ng kulog na AFAM na yan na walang pinakikinabang sa'yo? Sige nga. Tanda kong to, papapaniwalain mo kung walang nakikita yan o walang hinahanap kapalit ng $100 niya? Siguro naman may pakinabang din naman na tatanggap yung yung kinakasama niya, kaya gano'n, pinapayagan niya yun. Ay, baka ganyan. nga. Pera-pera na lang ang laban ngayon. Sige, umanap ka pa ng ibang... doon sa mga naghahanap ng AFAM, miski hindi na AFAM ang hanapin niyo si June Banaag na lang. Mas madali niyo pang makukuha dito ang supply niyo ng pera. Papadala natin sa PayPal ba yun? Maya! Di ba? Di ba? Tulungan niyo ako mabawasan yung aking sinusweldo rito. Diyos ko, ang hirap gastusin eh. Lucy, anong kausapin mo nga itong si Mervy? Dapat yan, yung tigilan na niya yan. Kausapin mo siya. Kausapin mo. Mervy. Naku, sana magliwanag yung isip mo. Yung may mga anak ka pa naman. Malalaman na ganyan ang gawa mo. Nakakahiya, di ba? Nakakahiya yan. At saka nga pala, Mervy, tsaka nga pala, may utang ka kay Elena na inutang mo, isinanla mo ang iyong ATM kay Elena, 10,000 piso. Pagkatapos mo makuha ang 10,000 piso, ipina-close mo yung account mo, kuneho ka. At ang katwiran mo, chinichismis ka. Buwisit na ito. Babaw ng katwiran mo, chinichismis ka. Babaw ang katwiran tapos niya. gusto mo lang talaga makatakas doon sa 10,000 pesos na inutang mo. Ginancho mo lang yung Elena. Biniktima mo talagang buwisit ka. Hindi ako natutuwa sa ginagawa mo. Diyan lang sa ginagawa mo ngayon, sirang-sira ng pagkatao mo Kambing ka. Sige, Lucy, kumukulo na ang dugo ko. Maraming salamat sa iyo, Lucy. Baka may babatiin ka, Lucy. Baka may babatiin ka. Dr. Love, meron akong babatiin birthday ngayon. Sige, hataw. Kaibigan kong announcer din yon sa kabilang istasyon. Announcer, baka kilala ko.
dating ano yon, yung radyo ng bayan ngayon, bagong Pilipina na. Oo. Si Tess Ramirez. Tess Ramirez. Ng Cantansora. Happy birthday, sa Tess. iyo, ha, Oo. Tess. Ano siya, announcer? 21 ngayon, kamatayan naman ni Ninoy. Oo. Kaibigan mo ba si Ninoy? Ha? Kaibigan mo si Ninoy? Hindi ho naman, kaya lang talaga. Akala ko. Noong panahon na yun parang kumbaga sa ano natin. Oo. Kumbaga sa ano yan eh. natin. Oo. Akala ko ikaw ang FA ni Ninoy nung siya mabaril. Naman. Oo, akala ko nag-FA ka. Umahanga lang ako sa kanya. Ay talaga. Oo, ako man. Kaya lang naging ano lang ang buhay niya. Oo. Well, anyway, sige, bago tayo magkaiyakan, maraming salamat, Lucy, ha? Pero alam mo, Oo. Doktor, na Hindi. mag-request ako Ano? for you ni John Denver. For you ni John Denver? Opo. Sige, pahanap ko kay Rome. Alam mo bang malakas ka kay Rome dahil si Rome ay taga-Tipas. Oo. Sino ha? Si Rome, yung technician natin dito. Matagal na akong ano yan Matagal na ano? nakausap ka na rin yun. Oo. Mabait yan. Ilonggo yan, te. Tigat-tagig din yan. Oo. Sige, madamong salamat sa imo, ha? Si Lucy Aquino ng Tipas, Taguig City na nagre-request ng John Denver's For You pagkatapos niyang magalit. Oras natin, 10:34 ng gabi. Faith, Hope, Dr. Love sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Ang oras, 10:35. Ang oras sa radyo. Bangon na! Kasama si Mon Gualvez. Bangon Bayan with Mon. Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Telephone DJ Chacha sa Radyo 5 True FM. Alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Lord De Vera, Sana Lord. Alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Lunes hanggang Biyernes. Tutok na sa Radyo 5 True FM. Call the doctor very quick. Dr. Love sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Maraming salamat. Ang ating oras, alas 10:36 ng gabi. Si Yeklo Pena ay nag-text sa atin. Sabi niya, pakibati naman po ako, Brother June, ng happy birthday kay Dr. Camille Garcia. Happy birthday! Tulad niyo po, favorite ko rin po si Dr. Camille. Ang galing din po niyang mag-advise sa face-to-face. God bless. Maraming salamat. Thank you, ha? Buhat po yan kay Yeklo Pena ang pagbati ng happy birthday kay Dr. Camille. Myra Bulisay Lee nag-text sa atin. Kapatid to ni Roy Bulisay. Dreams and Memories, one of my favorites. Brother June, baka pwede naman paki-play, paki-request naman kay Rome. Hanapin lang yung My Tormented Heart ni Sarah Vaughan. Nagre-request ang Tres Marias. Maraming salamat. Tabayanan natin yan, ha? 37 after 10, narito po ang ating tampok na liham kasaysayan sa palatuntunang Dr. Love Radio Show ngayong Miyerkules ng gabi. Dear Dr. Love, good evening. Kumusta po kayo? Ikumusta niyo rin po ako sa mga kasamahan ninyo sa inyong radio program at sana po ay mapaunlakan po ninyo ang sulat ko. O mga kasamahan, kumusta raw kayo? Sabi nitong ating letter sender, si Ann ng Isabela. Kumusta rin daw sa iyo, Ann? Sabi ng mga kasamahan natin dito. Ako po si Ann. I just turned 26 a few days ago. Ako po ay NBSB o no boyfriend since birth. Pero may naka-MU o mutual understanding po ako for 7 years. Yung una po, hindi nag-work out dahil si Guy na mismo ang umayaw.
Siyempre po, nasaktan ako dahil parang nagsayang lang po ako ng 7 years with him. Pero I took it as a learning experience naman. Then, I met this guy virtually dahil nakakalaro ko siya sa isang kilalang mobile game. Naging malambing siya hanggang sa nagkagaanan kami ng loob at hindi nagtagal, nagkaroon na kami ng mutual understanding. Pero hindi kami officially in a relationship. Ang labo po, no? Anyway, noong nag-birthday siya, niregaluhan ko po siya ng mamahaling gaming chair. Malaking part ng savings ko ay napunta sa pagbili ng regalo kong gaming chair for him. Ginawa ko ito kahit never pa kaming nagkikita in person. Ipinadeliver ko na lamang po sa kanya ang regalo ko. Dr. Love, napaisip po ako pagkatapos kong gawin ito. Bakit ganun na lamang po ako gumastos at maging generous para sa taong ka-mutual understanding ko lamang at hindi pa talaga nakikita ng personal? Pero napaisip din po ako, ganito rin po pala ako sa dati kong ka-MU. Ako rin ang generous at giver talaga. Yun bang isusubo mo na lang pero ibibigay mo pa sa kanya? Hindi rin ako sanay na inililibre ako noon or kapag inilibre ako, ililibre ko rin siya. Is this bad, Dr. Love? Or is it because I was raised na kailangang pagpagura ng isang bagay bago ito makuha? How much is too much when it comes to being generous? Kailan ito nakakasama? If you're doing it naman to the one you love. Sabi nila, gift giving is one love language. But when does enough becomes enough? Ayoko naman pong magmukhang sugar mommy because they never asked me naman to give them something. Kusa o voluntaryo naman po ako nagbibigay. Dr. Love, I hope na matulungan po ninyo ko bago po lumala o pagsisihan ko ang lahat. Thank you po and more power to your radio show. Respectfully yours, Anne ng Isabela. Maraming salamat, Anne. Alam mo, Ann, kung dito ka sa Maynila, miski saan ka nandun, marami kang makukuhang mga boyfriend o ka-MU na matutuwa. In fact, pipilahan ka ng mga MU. Kung ikay nandito sa Maynila, pipila ako sa iyo para maging ka-MU kita. At sasabihin ko sa iyo, regaluhan mo ko ng Porsche na kotse. Ano? Kahit hindi tayo nagkikita. Alam mo yung ganyan? Mga gold digger kung tawagin yan. Gold digger. Well, ang katotohanan, hindi naman kasi humingi sa iyo yung mga ka-MU mo. Ikaw ang masyadong generous. Hindi humingi sa iyo pero binigyan mo. Diba? And I'm sure, medyo expensive yung binili mong yun, ha? Yung gaming chair, mahal yun. Now, sinong tanga? Yung karelasyon mo o ikaw? Siguro ikaw. Kasi ikaw ngayon ang namong problema, no? Alam mo, sa pakikipagrelasyon dito, lalo na sa Pilipinas, sa ibang bansa, ganun din eh. Kami ng mga lalaki ang mahabol sa inyo. Bibigyan ka namin ng special na treatment. Iti-treat ka namin sa masarap na restaurant, masarap na pag-food. Dadaling ka namin sa isang hotel para doon tayo kumain sa fine dining, you know.
Kasi pag sa hotel ka kumain, sa fine dining, medyo expensive, di ba? Ibig sabihin, binibigyan ka ng importansya ng pagpapahalaga ng lalaki. Dito sa atin, kultura natin, ang lalaki humahabol sa babae. Anong nangyayari sa'yo? Gumagastos ka para lang ma-please yung karelasyon mo. Yet, sabi mo, 7 years kayo nagkarelasyon ng una mong boyfriend. 7 years kayo nagkarelasyon at bumitaw yung karelasyon mo na hindi mo naman nasabi sa akin kung nagkikita kayo nitong karelasyon mong ito. Pero 7 years di ba? Sang-ayon sa iyo, naging learning experience yan. Ano yung natutuhan mo doon? Ginagawa mo rin dito sa pangalawang boyfriend mo. Di ba? Itong pangalawang boyfriend mo, hindi mo pa nakikita. Hindi mo nga malaman kung magugustuhan mo itsura nito. Hindi mo malaman kung nagmamantika ang mukha nito. Alam mo, meron mga lalaking nagmamantika ang mukha, yung talagang tumutulo ang mantika sa mukha pagka naarawan ng nasikatan ng araw. Hindi mo alam kung anong ugali meron yan. Hindi mo alam kung may asawa ba yan. See? Kasi hindi kayo nakikita Bakit kasi kayong mga kabataan pumapayag at gumagawa kayo ng mga terminology para lang ma-please yung gusto nyo, magawa niyo yung gusto nyo, na makipagrelasyon ng malayang-malaya. Ano yon? MU. Anong MU? Mutual Understanding. MU. Mag-un. Malabong usapan daw, sabi ni Jake. Malabo nga talaga. Mutual understanding. Ano ang understanding ninyo? Anong mutual understanding ninyo? Na magsyota kayo na parang hindi? Na magsyota kayo na walang label? Di ba? May label pa ngayon Kung kunyari syota kita pero hindi kita syota, pwede kong hawakan ng kamay mo. Pwede ako makilip by lip sa'yo. Di ba? Hahalikan kita sa nguso mo. Lip by lip. Kasi, syota kita na parang hindi. Di ba? At pagkatapos, pwede ka rin makipagsyota sa iba dahil MU lang kayo Pwede pa siyang makipagsyota sa iba, makikipag-lip by lip din siya sa ibang babae. So, ang baboy ng buhay natin ngayon talaga, gumagawa lang tayo ng mga terminologies para lamang ma-please natin yung sarili natin, yung ating mga dreams. Kapag ikaw ay nakikipagrelasyon, kailangan ng commitment. At hindi nakukuha ang relasyon sa halaga ng mga inireregalo mo. Tandaan mo, dito sa Pilipinas, kayong babae ang hinahabol namin. Hindi kayo ang nagbabayad ng aming kakainin pag nag-date tayo. Sa Frances, pwede yun sa kanila. Merong mga babae sa France na pag nag-date kayo, kanya-kanya kayo ng bayad. Anong in-order mo? Steak, ikaw magbayad yan, ha? Ako, ito lang in-order ko. Corned beef sandwich. Ganon. Merong ganon sa France. Dito sa Pilipinas, hindi. Pag niyaya ka ng date ng boyfriend mo, siyang gagastos. Kasi ang nangyayari, para lang ma-please ka, gumagastos ka. Ang isang malaking katangahan dito, ginagastusan mo ang isang lalaking naging ka-MU mo mag-un mutual understanding nang hindi mo nakikita. Ano? Paano kung may asawa ito? Di ba? Gamitin yung kukote, yung common sense. Yung common sense, dapat common yan. Dapat common ang sense. Paano? Tatapon mo na naman ang 7 taon ng inyong relasyon, kuno? Paano kung may asawa to? Paano kung may mga anak ito? Paano kung sumasahod lamang ito at nakikipag-affam lang sa'yo? Ikaw ang talo. Bakit ka magbibigay ng commitment sa isang lalaking ni hindi mo nakikita? Baka nga tumutulo na mantika sa mukha nito. Baka ang lubak-lubak ang mukha nito. At hindi na matapalan ng semento kahit dalhin mo kay Dr. Abelo. See?
I mean, wag tayo maging plastic. Nagsisimula ang isang relasyon sa physical attraction. Sige nga, sabihin niyo sa akin kung merong isang relasyong nagsimulang walang physical attraction. Sa 30 babaeng niligawan ko nung araw, una kong tinitingnan yung kuko sa paa. Pag malinis yung kuko, yan ang fetish ko eh. Pag malinis ang kuko sa paa, ibig sabihin malinis sa katawan yan. See? Kinakailangan makita natin in person. Doon ka na-attract. Maganda ang balakang, matangkad, makinis ang balat, inglesera. Yan ang mga type kong babae eh. Yung inglesera. Ilan lang sa mga naging syota ako nung araw ang hindi estudyante ng ng mga exclusive school sa Maynila. Ang mga naging syota ko, without mentioning names, hindi ako nagyayabang ha, pero without mentioning names, estudyante sa Assumption sa Makati, estudyante sa Holy Spirit, Centro Escolar, UST, yan ang mga yan ang mga naging syota ko. Yan, so, gawin ng FEU, UE, hindi ako masyadong, yan. See? Kami ang lumiligaw talaga. Kami ang lumiligaw. Oh, Menjola area. Exclusive eh. Puwerang San Beda ha. Kasi, ang San Beda nung araw, panlalaki lang, all boys yun. Oo, all boys ang San Beda. Well, anyway, para sa iyo, Ann, huwag kang magmadali. Kasi sooner or later, may matatagpuan kang lalaki na lalapit sa iyo at hindi maghihintay ng regalo mo. I'm telling you, kapag ipinakita mo na ikaw ay galanting magregalo, pipila ang mga lalaki sa iyo and I tell you, one of these days, uuwi kang luhaan. Huwag kang magmadali. No? At pagsisisihan mo ang mga bagay na ito. Una, bigyan mo ng dignidad ang iyong pagkababae. Huwag kang pumayag na makipag-MU, mutual understanding, dahil walang commitment yan. At huwag kang makipagrelasyon sa isang lalaking hindi mo nakikita. Tinamaan ng kulog na buhay ito. Paano? Sa 7 years na relasyon ninyo ng unang boyfriend mo, hindi kayo nagkita, hindi tatagal nga ang relasyon nyo. Kung nihawak sa tuhod mo, hindi ka mahawakan sa tuhod. See? So, sana'y maging aral na nga sa'yo. At hindi madadaan yan sa mga pagiging generous mo. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love. Pero hanggang dito na lamang po tayo at magbabalik po kami bukas ng gabi alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi dito rin po sa 92.3 Radio 5 True FM. Maraming salamat po sa ngalan ng ating buong production staff at sa pamuno ng ating General Manager ng Nation Broadcasting Corporation, Mr. Raul de la Cruz, ang head ng ating Programming and Production, Alvin Maanyo, ang ating Operations Manager, Cherry Baile, ang ating producer, Jake Backwood, Director Joey Perez ngayong gabi, Rome Ortigas and Florian Christian Canceran, ang ating studio technician, ang ating ORAD operator, Mike Santillan, at ang ating PA at AVID operator, Mike Bulay-Og. Ito po naman si Brother June Banag, OP, pansamantalang magpapaalam. Hanggang bukas muli, magandang gabi, maraming salamat. Shalom.